pag-unbox. 18,300 pesos. Okay? Tingnan natin nga to. So, meron pa tayong card. Wow. Ooh! Ayun, may tape ulit. Tom Ford. Ang bango! Ano ba yung pinag-spray nila dito? 1, 2, 3. Ooh! Ito pala yung ice cream. 100 milliliters. Tobacco vanilla. Woo! Bagong-bagong bago. Ito yung ilalim. TOCA. May mga in-explain sila sa akin dito eh. Kung ano yung manufacturing date, etc. etc. Ito siya sa Adora. Ayun naman pala, may price. 18,300. Ayun yung presyo. No? Tobacco vanilla, EDP, Adora. No? 100 milliliters. Ito yung taas. Buksan natin guys ha. Tom Ford. Okay, 1, 2, 3. Mahigpit. Ayun. Feeling ko kasi di ko maubos to eh. Kaya ayoko sana sirain. Pero since nag-unbox na tayo, sirain na natin. Made in USA. Compared sa Woodwood, payat siya na mas malapad. Yan. Payatot siya na mas malapad. Okay. Woo! Cute, diba? Oh. Okay. Wala siyang papel naman ngayon. Kasi ito yung 100 milliliters, no? Yung 50 ml, may papel yatang nakasingit talaga. I was expecting may papel to, pero wala ngayon. Spray tayo? Ay, hindi. Tingnan muna natin kung ano yung mga free na binigay sa atin. Wow! Ano to? Powder cushion compact case. Okay? Dito tayo interesado. Sabi ko, naubos na yung mga Neroli Portofino ko. Yes, Neroli Portofino. Binigyan tayo ng 4 at saka Rose de Malfi. Again, thank you so much to Josie and Mr. Genesis. Doon na kayo pumunta pag Tom Ford guys, no? Sa Adora. Kita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang binigay for 100 ml. Okay, buksan natin guys, ha? Kabukan na. Likod. Ilalim niya, ito malamang yung batch code A21 made in USA. Malaradio Dove, oh. Slippery siya, di ba? Ilalim. No? Sabi ko parang cheap plastic lang talaga naman yung pagkagawa nito. Eh. Ang kulay ng sprayer niya, golden. Baka itanong ninyo, white ba to o gold? May pagka-golden ang pinaka-atomizer niya. Tingnan natin, dapat humigop muna to. 1, 2, 3. Wala pa. 1, 2, 3. Wala pa rin. 1, 2, 3. Ayun, may konti. 1, 2, 3. Ang wide ng distribution niya. No, halatang halata na. Oh, ayan na. Dito naman sa kanan ha. 1, 2, 3. Wide ang distribution ng juice niya. Mas more on the misty side kaysa yung talagang matubig. Okay, spray ulit tayo sa kaliwa. Tingnan niyo yung distribution. Wide talaga. So, ang mangyayari niyan, idikit ninyo talaga sa damit ninyo para hindi masayang. Hindi masyadong malayo kasi may masasayang eh. 1, 2, 3. Okay? Ulit. 1, 2, 3. Okay? Yan na muna. Para matest muna natin siya tapos re-reviewin ko next week. Tom Ford Tobacco Vanilla. Kilatisin natin. Ganda ng bote, no? Kasi masulit ka naman dito. 1, 2. Root beer. Root beer. Totoo yan. Guys, pakilala ko sa inyo itong nanggugulo eh, no? Rescue dog. Nakuha ko sa ilalim ng kotse namin. Sa subdivision namin, Jologs. Nakaparada yung mga kotse sa labas. No, bibihira ako dito sa Metro Manila. May nanganak. 5 sila magkakapatid. Tapos ito yung natira. Walang gustong kumuha. Hinawakan lang nila. Ang cute, ang cute. O sige, kunin nyo na. Ayaw nilang kunin. Here. Guys, tatanungin nyo kung anong pangalan niya.
Ito si Spunk Bang. Ayaw ng mga tao ditong Spunk Bang ang pangalan. Sabi nila, gusto nila parang Rocky. So, finalize na lang namin yung name. Baka Rocky. Ayaw mo? Tobacco Vanito. 1, 2. Okay? Dito rin. 1. Sorry. 2. Ayaw niyan. Tobacco Vani. Uy! Bakit ito nauso? Kasi tobacco tsaka vanilla. Kahali-hali na nga naman. Ang totoo niyan, ukraim ko sana to. Tapos bibigay ko sa kapatid ko, no, sa ate ko. Gustong-gusto niya to eh. Kaya lang nung naamoy ko, iba na dun sa tobacco vani na alam ko. Ang tobacco vani na alam ko, ang lakas ng vanilla. Kaya nga ako kumuha ng t-shirt na ganito eh, no? Selecta. Parang ice cream. That was one of the reasons kung bakit yung sinasabi kong highly acclaimed critic ng mga pabango, no? Si Luca Turin. Hindi lahat na sinasabi ni Luca Turin ay pabor ako, no? Ito yung tsumugi na yung Sauvage, no? Grabe ang pagtsugi nito sa Sauvage. Ang sabi niya sa Tobacco Vani, mabango kung sa mabango, pero hindi siya bagay maging personal scent. Hindi siya bagay maging signature scent. Ang tawag niya dito ay parfum d'ambiance. The ambience ng isang kwarto. So, ano ibig sabihin nun? Kulang na lang sabihin niya, ano to, air freshener. Kasi may mga ganong pabango, ina-emit ng mga kandila, di ba yung mga nauuso ng mga iba-ibang scents, no? Ng mga pangkwarto. For Mr. Luca Turin, this perfume is for a situation like that. You're expecting visitors, sige, mag-spray ka sa kwarto mo. Pang ganito to. This is the #1 most blind bought sa Tom Ford private blend. Ibig sabihin, blind buy ang mga tao dahil grabe ang hype ng Tobacco Vani, lalo na 10 years ago. Sa lahat ng mga Tom Ford owners, ang first perfume niya sa private blend, Tobacco Vani. Kung meron ka lang iisang Tom Ford, anong pabango yon? Tobacco Vani. Pero ito ang catch. I was told Tobacco Vani is also the most sold or resold. Ito yung pagkabagong bili na amoy nila. Ay, ibenta ko. So makikita mo, meron talaga yung mga gustong-gusto. Meron yung mga, ay, ganun lang pala siya. Binibenta ka agad. Iba na dun sa natatandaan ko, kaya ako nag-t-shirt na ganito. Para parang ice cream, yun na natatandaan ko eh. Talagang pang, no? Matamis lang, vanilla lang. Pero hindi na ganun. Alam niyo yung pipe, no? Pipa. O wala na ako ditong Tobacco Vani eh, na luma. Meron akong first batch nun eh. Dumaan lang sa palad ko saglit, tapos trinade ko. Ang lakas ng vanilla, hindi malakas ang tobacco. Problema kasi, ang gusto ni Tom Ford dito originally, it's an interpretation of a gentleman's club. At hindi basta-basta gentleman's club to na mga nightclub. Mga hindi ganun guys, no? Tapos may mga stripper. Ito yung medyo aristocratic, no? Sosyalin, nasa Inglaterra. So ang dami nagsabi hindi naman ganun ang amoy, nasa ng pipa. Ngayon guys, this is a case of a reformulation. Hindi ko alam kung kailan ni-reformulate. Pero obviously, ibang-iba na to sa Tobacco Vani dati. Ang lakas na ng tobacco nito. Inakyat niya. No, ito yung pipe tobacco. Alam ko yung amoy na to kasi nung bata ako, the late Dr. William Henry Scott, no, isang historian na nag-aral sa Yale University, Amerikano. No, pag pumupunta yun sa bahay, nakikipagkwentuhan yun sa mga magulang ko. Iinuman, tapos laging may pipa. Ewan ko kung anong klaseng intellectual talk ang pinag-uusapan nila. Historian to. Ito ang naamoy ko palagi. Pipa. Ito. Nakuha na nila. Tinaas ni Tom Ford yung amoy na pipa. No? Ang lakas, no? Kuya dito, andun ba yung vanilla? Nandun pa rin. Kaya nagkaroon na haters to. Yung talagang mga nagpupunta sa gentleman's club, talagang alam nila yung amoy. Sabi nila, anong klaseng interpretation of gentleman's club to, no? Parang, no, kulang na lang sabihin, walang bayag. No? Pero ngayon, naamoy ko na yung tobacco niya. Actually, medyo Guerlain Vetiver nga, andun yung tobacco at medyo lumalaban sa Naxos, no? Tobacco honey yun. Speaking of Naxos, saglit lang guys, ha? May introduce ako bukod dun sa aso. Hold on. Guys, I have here Brocillon from the house of Soradora. No? Nag-reach out sila sa akin. Dapat nung May pa to eh. Nung Mayo pa to. At least may kita nyo, nag-review na yung malalaking perfume reviewers nito. No? Soradora. So, nag-reach out yung Jovoy. House of Jovoy, Paris, France. No? Tapos may dumating na UPS. Natuwa sila sa Naxos na review ko. Nabanggit ko yung Naxos na pipe tobacco. Ganon din. Kung alam na alam ninyo yung pipe tobacco na smell, ganon. Anyway, hindi ito pipe tobacco. Brocillon, i-review natin to, i-unbox natin to. Siguro first week of September. Ito ang nakikita kong pinakabagay sa House of Soradora pagdating sa Pilipinas. Ito yung pinaka-fresh nila. So abangan natin to ha guys ha, Soradora. Ano pa naamoy ko dito? No? Yung sinasabi nilang dried fruits. Hindi ganun ka-complicated yung smell no? Pero pag yung sa dried fruits sinasabi, nung alam niyo yung champoy, dried fruits nga naman yun, champoy, kiamoy.
Di ba? May pagkaganon. May kiamoy, ganun na lang isipin ninyo. May kiamoy, may vanilla, may tobacco leaf, no? Amoy nagpipipa. Ano pa? May tsokolate. Kokwa ba? May kokwa. Yes, kakao. May kakao sila dito na nilagay. So, ayan. So, okay naman. Ang sa akin, mas mabango ito sa damit. Guys, pag kayo gagamit, subukan ninyo kung maganda sa balat ninyo o damit. Mas gusto ko to sa damit ko. Pag dito ko spray, iba yung amoy sa balat ko. Longevity nito sa akin, 8 hours. Siguro 14 hours pag sa damit, no? 8 hours sa balat at least, no? 7-8 hours sa balat. Beast mode pa rin naman, guys, no? Ito, ang lakas ng sillage, no? Ang lakas ng projection nito. Ito, maamoy ka talaga. 2 spray mo lang sa opisina, amoy na amoy ka na. Inalis ba nila yung vanilla? Andun pa rin. Huwag kayong matakot. Umuso ito dahil sa vanilla niya, sa totoo lang. Andun pa rin naman. Inakyat lang yung tobacco. Kaya yung epekto nagiging parang root beer. Pero sa akin, talaga lumabas to, overhyped to. Sa mga Tom Ford lovers dyan, kung gusto ninyo ng tobacco vanille na may bayag, meron ako marirecommend sa inyo. Oops, may tumatawag. Si Tomas. Oh, Tomas. Huh? Well, pakyo ka din. Guys, pinakyo ako ni Tomas. Pakyo ka din. Bakit kaya? Tayo pa naman mga Pinoy, pag mag-FU, hindi lang pakyo, meron pang ka. Pakyo ka. Pakyo ka. Binagsakan ako guys eh. Sabi may bibigay, sabay pinakyo ako. Siguro reviewin na lang natin sa Wednesday next kung ano yung pinadala niya sa akin. Bangan natin yan. Tom Ford Tobacco Vanille. Approve kay Kuya Dito. Eto si Kuya Dito nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.